kami dito, pinipredict na namin na ganito yung mangyari ng Pinoy administration. Kaya medyo I know you're all very intelligent people, so nakikita din nyo to. If you had done this earlier, you would not be as popular as now. So, nagkataon lang. Nagkataon lang. Tignan nyo rin naman yung mga pinupuntahan na namin, 2 probinsya pa naman ngayon. Nagpunta ko sa Negros, sa Bacolod, dito sa Cebu. Dahil nagkataon yun yung nag-imbita sa amin. Pero kung ang target din talaga namin ay abutin nga yung tinatawag din na E-class, sana makadagkot talaga kami at pinili namin na kami ngayon ay nandito sa Cebu sa city mismo. So kung ang gusto namin abutin yung nasa E, dapat siguro lumabas kami dito sa mga nasa labas ng syudad mismo ng Cebu. At yun nagpapakita lamang dito na hindi naman kasi yung training ng mga nasa defense team ay puro abogado, kaya hindi kami mga expert sa PR. At yung bilang mga abogado rin, ang training sa amin ay lumaban na ayon sa legal expertise sa batas. Ibig sabihin, ang concentration namin kung paano ba maipaliwanag itong kaso na maayos sa loob ng impeachment court. Kaya aminado rin kami na lalo na sa umpisa, dihado kami sa public opinion. Dahil hindi namin alam paano lumaban sa publicity, sa PR, sa public opinion. Dahil ang kasanayan mo talaga namin ay yung paglaban sa loob ng korte. At sa ilalim naman ng saligang batas natin, pag sinabi ng impeachment or impeachment process din, ito rin talaga dapat talaga ang labanan. Kung kailangan mapatunayan mo ang kaso mo nang naayon sa batas at ebidensya at hindi ito popularity contest. Kaya nga, siguro baka din sabihin ng mga ibang tao na insensitive naman ng sabihin na hindi dapat pansinin ng survey. Pero sa totoo lang, bilang mga mamamayan na sumasailalim sa saligang batas, siguro ito yung dapat natin tanggapin na sa ilalim ng saligang batas, binigay natin yung kapangyarihan na pagdesisyonan ang isang impeachment sa ating mga senator judges at an impeachment court. Kasi ang assumption natin dito, ang pag-isip dito ay sila yung may kapasidad na magdesisyon dito nang naayon sa batas at ebidensya. Dahil sila naman yung nakaupo dyan araw-araw na may pag-iisip. Hindi yung mga mamamayan na kailangan magtrabaho at na minsan ang nakukuha lamang na impormasyon ay kung ano yung mababasa nila sa periodiko o yung mapapanood nila sa television. In one interview ni Congressman Colmenares, sabi ni Colmenares, wala naman daw kayong strong witness kasi yung mga testigo nila yon. In line with that, bakit nyo kailangan papatistigusin si Dilima? Maawa naman kayo doon, takot na takot yun. Bakit nyo kailangan? Bago muna ako yung kay Secretary. Sige. Siguro po, tingnan natin siya sabi nila, yung testigo nila ay testigo namin. Correct. Meron po sila kaming testigo na dapat testigo nila pero nagbago isip nila. Ano po yan? Sino? Yung mga assessors. Yung assessors po pinili namin yan, nakapila po lahat yun. Ilang araw po naghintay sa kanila yun. Mga 4-5 yun. Ngayon, nung may pagkakataon po kami, tanungin ng mga assessors. Sabi namin, bakit kayo hindi nag-testify? Di ba kayo nakapila na rin? Hintay nga namin rin. Kasi yung pinag-usapan namin ito ano ba itatanong sa amin? Yung mga fair market value, tsaka assessed value. Baka na nila, na determine nila, na pag-isip-isip nila, na pag yun ay tinanong pa nila, imbes na makatulong sa kaso nila, ay makatulong sa kaso namin. Opo. So ngayon, yung sinasabi niyo kay Secretary De Lima, ito naman ho ay isang kung sa very simple words, sa isang mukha, ang prosecution ay nagpakita lang ng kalahati na mukha. Kumbaga profile lang ng kaliwa ang pinakita nila. Ngayon ho'y pakikita namin yung kanan naman, kabuuan ng isang picture. Kasi yung makikita nyo, ito doon, ang kabuuan ng hearsay. Kasi po, it relied heavily on the dissenting opinion na hindi man lang huli. At bago ko iwanan yan, gusto ko lang balikan yung sinasabi na yung Class E, nare-respeto po natin yung Class E dahil ito ang talagang nagtatrabaho ng ating mga kababayan. Pero yung naho ang problema marami sa kanila dahil na rin sa hirap ng buhay. Hindi na po nasusubaybayan ang mga nangyayari. So, siyempre, pinipilit namin abutin. Tama sinabi nyo, magsalita kayo ng Tagalog. Pero bayaan nyo ako sa maikling parang na i-presenta ito, sabi nyo may A, B, C, D, E, Ako po kasi tingin ko rito sa maikling panahon na aking pakikipaghalubilo sa tao. Sa tingin ko dapat i-divide itong
usapin ito sa edad. Mm. Yung kung below 30, above 30, not exceeding 55, bakit yung ganun din? Above 55, senior na yon. Hanggat sa Hindi senior, mo tayo kasali di dyan, ba? Mike. Hindi kayo kasama doon dahil bata po kayo. Bakit po ganun tinitingnan ito? Oh. Kasi nakita ko ho, pag lalo na pag nasa labas, dahil una parang takot ako lumabas, Okay. papatuhin ako. Okay. Yung mga senior, Mm. madali yung paliwanagan. Intindi nila. At sasabihin nila, uy, okay, naiintindihan ko. Maayos. Ganun ho. Ibig sabihin, may bukas ang pag-iisip. Yun hong mababa sa 30. Napansin ko, yung below 30, hindi po kasi sila yung kabuhay o wala pa sila masyadong isip. Yung people power revolution. Wala ho sa kanila, that's just part of history. Pero I beg to disagree dahil kung titingnan mo ngayon yung internet, ang lahat ng mga karamihan ng mga commentaries doon pabor sa kay Chief Justice. So, tama. Yun Kaya nga ho yun ang sinasabi ko. Oh, okay. Kasi ho yung below 30, ay Hmm. wala po sa kanila, that's part of history nangyari in Hmm. 1986. Kaya nga gano'n na pwede silang makita nyo, maraming sinasabi nyo, susuporta kay Chief Justice. Pero makita mo yung above 30. At yan po yung katulad namin, na in between the bridge, na namulat na po eh. Alam natin na may pwede pala yung pag-ayaw mo, tanggalin mo. Pag ayaw mo, tatayo ka. Ayaw namin sa'yo. Ganito ka. So, yan po, hindi namin sinasabi na lahat ng ganun nila dahil iba-iba naman tayo. Pero bukas sila doon. So, nakikita, ganun ko po natingnan niya, parang ganun eh. Hindi ko sabing tama ho ako. Yun yung personal na observation. I hope you do not observation ko kasi yung 55 ano ba medyo ano yun eh yung doon yung mga anong tawag mo doon? My good. Yung iba lang. So, hindi yung para cemented na sa kanila yung bias na sila. Pero not all but your presentation doon sa sa impeachment, maraming nag-iisip. Nakakagulat kasi may mga lolo, mga magulang na may kaibigan na matanda, may kaibigan ako mga magulang na maayos ang ginagawa, naiintindihan na namin. Meron mo, nakikita ko edad na dapat sana mas nakababata ng kaunti at mas bukas sa di ba? Wala, hindi ako naniniwala. Meron nga ako iba mga kaibigan, natutuwa ako, nakikita kita. Pero ayoko talaga yung kliyente mo. Sabi gano'n. Hindi gano'n talaga. Sabi hindi ako galit sa'yo. Sabihin nun, pero talagang, gano'n yung realidad eh. Sabi ayaw ko talaga eh. Gano'n lang. Yun ang mga edad na bugbog sa Marcos regime. Sa akin lang yung below 30, yung palagay ko, si Karen kasama ko. Yun lang ang masasabi ko dyan. Kaya, I think isa din yun sa advantage niyo. Yan ang secret weapon. Yun ang bahagi ng secret weapon niya. Saka yung naman, if I may say so, ang dating nyo kasi, ang advantage nyo, at least I know you just now, no? Except the fact that I've been following you on TV. Ang advantage nyo talaga, yung mukha nyo, honest eh. Rico ata eh. Check yata si Rico. At saka, Sabi niya, pati kayo. ang ibig ko sabihin, you've got the face of an honest man. Kaya kasi tingnan niyo si attorney dyan. Kaya kayo mo, honest na. Mukha kayong honest eh. Hindi yung bablash ka ako. yung katunggalin nyo, yabang lang yun. Alam nyo, sinasabi nga, minsan dapat sagutin ko daw yung mga spokesperson. Sabi nyo, nahihirapan ako makipagtalo doon dahil tuwing ini-interview sila, sinasabi nila na yung defense daw, composed of the best lawyers. Bakit naman ako mag-disagree sa kanila? Okay lang, kung gano'n ang pananaw nila, they're entitled to their opinion. Alam mo yung, one of the reasons na yung iba yung isip ng tao. Because at the start, talagang guilty na kayo eh. Di ba? Agree. Pero kasi, yung sabi ko nga, kung ikaw yung client, kumukuha ka ng isang abogado dahil hinahabla ka ng nagnakaw ka, hindi mo naintindihan yung mga technicalities. Pero alam mo lang na every hearing
pinagalitan yung abogado mo, sa the third time, sabihin mo na lang, attorney, mag-plead na lang ako ng guilty kasi mas malaking babayaran ko sa appearance. Pero totoo, madagdag ko po, no? Yung Oh. sabi nyo na nung simula, talagang totoo po yun. Kasi nung bago magsimula, pakiramdam ko kung sa bangka, pagsisimula kami, medyo tabing yung bangka namin na nun eh. Kasi yung meron ho talagang nagsasabi, kahit nung may tiyahin na ako nagsabi, alam mo, pag-isipan mo yan. That is an unpopular sabi ko. Ganun ba ang dinidetermine ng pagtatanggol sa popularity ng isang posisyon? Hindi. Dapat kung sa nakikita mo may karapatan na dapat ay paglaban, ay dapat mong tayuan. Sa totoo, nung una kami magkakatabi po sa harapan ng posisyon, nararamdaman ko parang basketball din. No? Mainit eh. Mainit to kaya nung una mga linggo talagang ayoko naglalabas din. Even before the start of the impeachment hearing, it will favor you, the defense. Dahil maintindihan na ng tao. Ngayon, alam mo, may 1 month na parang break. Ang mga Pilipino kasi madali yung memory is short. So, hindi ako naniniwala doon sa sinasabi ni, sino ba yung nasa newspaper na defense lawyer? Yung attorney Isgira, natatapusin nyo sa Mayo. Matatalo siguro kayo pag tinatapos nyo sa Mayo. Kasi kailangan i-refresh nyo yung isip ng ang mga tao doon sa mga punto na ano nyo. Are you going to really shorten the number of witnesses? Yung isa lang namin din sigurong idagdag dito, yung consideration din naman sa publiko, no? Alam natin na habang tumatagal din yung paglilitis, mas malaki rin din yung gastos ng gobyerno at hindi rin tayo makalagpas na ito yung naging focus ng gobyerno o ng bayan. Maraming tayong problema pa bilang isang bansa, katulad ng mga nabanggit ninyo. Isa pa dito yung energy crisis, pati yung oil price hike. So, parang siguro malasakit na rin yan na tapusin na natin ito kasi mag-a-adjourn na naman mo ang Senado according to their calendar sa Hunyo 7, June 7. Kaya, yun yung tinitignan pa, na kaya bang pabilisin? Kung kaya naman, bakit hindi? Are you not concerned na pag ang judgment at ay not guilty, magka-people power sa Metro Manila? Kaya sabi nila eh. Alam niyo po, kami naniniwala na yung ating mga kababayan, hindi lamang po sa Metro Manila, hindi sa buong Pilipinas, ay yung kanila pong kaalaman ay masyado na pong mataas. At tayo po ay papunta na po tayo dun sa tinatawag nating political maturity. Sapagkat alam naman po natin lahat na tuwing may mga pagbabago dito sa ating bayan, imbis na po tayo umuusad, bumabalik po tayo. No? So, ngayon po kami naniniwala na sa tulong na rin po ng media natin at sa tulong nito at sa amin na rin po yung pagpapaliwanag sa ating mga kababayan dito po sa mga issues na nakapaloob sa impeachment, kung si Chief Justice Corona po ay ma-acquit ng Senate Impeachment Court. Ang aming pagpananaw, ito po ay gagalangin sapagkat napakita po namin sa maayos at marangal na paraan na itong prosesong pinapahak po namin ngayon ay tama. So, wala naman po kami agam-agam na magkakaroon ng people's power. Ang talagang problema lang ho namin dito ay kung tatanggapin ho ba ito ng Pangulo. Siyempre hindi. Pero yung people power na sinasabi, it is that part of the survey na hindi ako naniniwala. Ako rin Dahil hindi naniniwala. dahil sinubukan na nila eh. Nag-attempt sila doon eh. Ayaw. Napahiya nga sila dahil instead na sila rin marami, ang pumupunta pala mga iglesia ni Cristo. Gumawa ng